Magandang araw! Nandito na ang ating aralin para sa asignaturang Math at tayo ay nasa ika-5 linggo na. Competencies. Compare two numbers up to 20. Order numbers up to 20 from smallest to largest and vice versa, and describe the position of objects using ordinal numbers, first, second, third, up to 10th. Tayo na't magbilang mula 0 hanggang 20. 0. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Unang araw, paghahambing ng mga bilang hanggang 20. Ang dalawang batang sina Leo at Ana ay may mga dalang bayabas. Bilangin natin ang kani-kanilang mga dala. Una, bilangin natin kay Leo. 1, 2, 3, 4. Ilang bayabas ang dala ni Leo? Magaling! 4 na bayabas. Ngayon ay bilangin naman natin kay Ana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilang bayabas ang dala ni Ana? Mahusay! Si Ana ay may 8 bayabas. Ano ang masasabi ninyo sa mga dala nilang bayabas? Narito na ang mga posibleng sagot. Mas kaunti ang bayabas ni Leo kaysa kay Ana. Narito pa ang maaaring maging sagot. Mas marami ang bayabas ni Ana kaysa kay Leo. Paano natin mapapatunayan na tama ang mga sagot na ito? Sa pamamagitan ng pagpapares ng mga dala nilang bayabas. Ipares ang bawat bayabas. Masdan ito. 1, 2, 3, 4. Ilang pares ang ating nabuo? Tama, mayroong 4 na pares. Ang kay Leo ay hanggang 4 lang, nangangahulugan na mas kaunti ang kanyang dala. Samantalang kay Ana ay mayroong 4 pang mga natirang mga bayabas. Kaya mas marami ang dala ni Ana kaysa kay Leo. Nangangahulugan na ang 4 na bayabas ay mas kaunti kaysa 8 bayabas. Masasabi rin natin na ang 8 bayabas ay mas marami kaysa 4 na bayabas. Narito naman ang susunod na halimbawa.
Si Ana ay mayroong 8 dalang bayabas. Ngayon naman ay paghambingin natin ang dalang bayabas ni Ana at ni Susan. Masdan natin ang dalang bayabas ni Susan. Sa paghahambing ay gawin natin ang pagpares ng mga bayabas. Ipares ang mga bayabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakabuo tayo ng 8 pares ng bayabas. Ilan kaya ang dalang bayabas ni Susan? Halina't bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rin ang dalang bayabas ni Ana. Nangangahulugan na magkapareho ang bilang ng mga bayabas na dala ni Ana at ni Susan. Magkasindami ang bilang ng mga bayabas na dala ni Ana at ni Susan. Dumako na tayo sa mga pagsasanay. Piliin ang tamang paghahambing sa mga sumusunod na bilang. Unang bilang, ang bilang ng mansanas ay puwang sa bilang ng saging. Mas marami, mas kaunti, o magkasindami? Ang tamang sagot ay magkasindami. Pangalawa, ang bilang ng mga babae ay blank kaysa bilang ng mga lalaki. Mas marami, mas kaunti, o magkasindami? Ang tamang sagot ay mas marami. Pangatlo, ang bilang ng mga kahel ay blank kaysa bilang ng mga mangga. Mas marami, mas kaunti, o magkasindami? Ang tamang sagot ay mas kaunti. Assessment Day 1. Paghambingin ang mga sumusunod, piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ang bilang ng mga yoyo ay blank kaysa bilang ng mga holen. A. Mas marami, B. Mas kaunti, o C. Magkasindami? Pangalawang bilang, ang bilang ng mga saranggola ay blank kaysa bilang ng mga lobo. A. Mas marami, B. Mas kaunti, o C. Magkasindami? Pangatlo, ang bilang ng mga lapis ay blank kaysa bilang ng mga Crayola. A. Mas marami, B. Mas kaunti, o C. Magkasindami? Pang-apat, ang bilang ng mga puno ay blank kaysa bilang ng mga paru-paro. A. Mas marami, B. Mas kaunti, o C. Magkasindami? At panlima, ang bilang ng kotse ay blank kaysa bilang ng mga bisikleta. A.
mas marami? B. Mas kaunti? O C. Magkasindami? Narito na ang mga sagot. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang araw ng aralin, paghahambing ng mga bilang mula 1 hanggang 20. Sambitin ang mga bilang na makikita sa gitnang bahagi ng screen. Ang bilang na ito ay 6. Ano ang bilang na ito? Magaling! 9. Ang bilang ay 7. 12. Anong bilang na ito? Tama, 20. Ito ay bilang 15. Ano ang bilang na ito? Magaling, 11. Ito ay bilang 10. At ang huli ay mahusay, 17. Ngayon, ang gagawin natin ay paghahambingin natin ang dalawang pares na makikita dito sa ating screen. Ang unang dalawang pares ay 6 at 9. Paghambingin ang mga bilang. Ang 6 ay mas kaunti kaysa sa bilang na 9. Ang sumunod na pares naman ay 17 at 11. Paghambingin nga ang mga bilang. Tama, ang sagot ay ang 17 ay mas marami kaysa 11. Ang sumunod na pares ay 12 at 9. Ano ang iyong paghahambing? Tama, ang 12 ay mas marami kaysa 9. Ang sumunod na pares naman ay 15 at 17. Ano ang iyong paghahambing? Magaling! Ang 15 ay mas kaunti kaysa sa 17. Labinlima at 15. Ang dalawang bilang ay magkapareho o maaari ring natin sabihing magkasindami. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Paghambingin ang bawat bilang. Unang bilang, 18 at 12. Mas kaunti, mas marami, o magkasindami. Ang tamang sagot ay mas marami. Pangalawa, 15 at 19. Mas kaunti, mas marami, o magkasindami. Ang tamang sagot ay mas kaunti. Pangatlong bilang, 10 at 10. Mas kaunti, mas marami, o magkasindami. Ang tamang sagot ay magkasindami.
Pang-apat, 11 at 8. Mas kaunti, mas marami, o magkasindami? Ang tamang sagot ay mas marami. Panlima, 17 at 20. Mas kaunti, mas marami, o magkasindami? Ang tamang sagot ay mas kaunti. Assessment Day 2. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Anong bilang ang mas marami kaysa 18? A. 12, B. 18, o C. 19? Pangalawa, anong bilang ang mas kaunti kaysa 11? A. 9, B. 10, o C. 14? Pangatlong bilang. Anong bilang ang kasindami ng 20? A. 10, B. 20, o C. 18? Pang-apat, anong bilang ang mas kaunti kaysa 13? A. 17, B. 11, o C. 15? Panlima, anong bilang ang mas marami kaysa 12? A. 12, B. 11, o C. 17? Narito na ang mga sagot. Pangatlong araw, ordering numbers 1 to 20. Masdan ang mga larawan. Bilangin kung ilang hayop mayroon sa bawat larawan. Sa inyong palagay, magkakapareho ba o magkakaiba ang bilang ng mga hayop? Unahin natin ang mga ibon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan ang bilang ng mga ibon? 10. Isunod naman natin ang mga aso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilan ang bilang ng mga aso? 8. Isunod naman natin ang mga pusa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ilan ang bilang ng mga pusa? 12. At ngayon naman ang mga unggoy. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan ang bilang ng mga unggoy? 5. Ayusin ang mga larawan at bilang mula pinakakaunti hanggang sa pinakamaraming bilang. Masdan nating muli ang mga larawan. Alin kaya dito ang pinakakaunting hayop o bilang ng mga hayop? At alin naman ang may pinakamaraming bilang? Ayusin natin. Ang pinakakaunting bilang ng mga hayop ay ang mga unggoy, 5. Sumunod ang aso, 8. Sunod ay ang mga ibon, 10. At ang panghuli ay mga pusa, 12. Nakaayos mula sa pinakamaliit o pinakakaunti hanggang sa pinakamaraming bilang ng mga hayop.
Ayusin naman ang mga bilang mula pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na bilang. Makikita natin dito ang mga lobo na may tatlong magkakaibang mga bilang: 15, 11, at 18. Uunahin natin ang pinakamalaking bilang. Alin kaya dito ang may pinakamalaking bilang? Tama, ito ay ang 18. Itong ilalagay natin sa unang bilang. Ang sumunod ay ang mahusay. Ito ay 15. Ilalagay natin sa pangalawang bilang. At ang panghuli, ang pinakamaliit ay 11. Ito ngayon ay nakaayos mula sa pinakamalaking bilang hanggang sa pinakamaliit na bilang. Dumako na tayo sa pagsasanay. Ayusin ang mga bilang mula pinakakaunti hanggang sa pinakamarami: 13, 11, 17, at 15. Narito na ang mga sagot. Una, 11, 13, 15, at 17. Narito naman ang isa pa. Unahin natin mula pinakamarami hanggang sa pinakakaunting bilang. Narito na ang sagot. Assessment Day 3. Isulat ang nawawalang bilang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Maaring i-pause sa bahaging ito upang magkaroon pa ng mas mahabang oras ng pagsasagot ang mga bata. Mga sagot. Day 4, ordinal numbers 1st to 10th. Masdan ang mga mag-aaral ni Ginang Aguilar na maayos na nakapila bago pumasok sa kanilang silid-aralan. Bilangin na natin ang mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayroong 10 mga batang nakapila. Bawat bata ay nakatayo ng maayos sa kani-kanilang pwesto. Alamin natin ang posisyon ng bawat isa sa pamamagitan ng paggamit ng ordinal numbers. Ano nga ba ang ordinal number? Ang ordinal number ay ginagamit upang maipakita ang posisyon o kinalalagyan ng isang bagay o tao. Paano isinusulat ang mga ordinal numbers? Ang mga cardinal numbers o ang mga ginagamit natin sa pagbibilang ay dinadagdagan ng mga letra tulad ng ST, ND, RD at TH. Masdan natin kung paano ito isasagawa. Sa una, dadagdagan ng ST, ang basa dito ay firsts, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, at 10th. Ngayon naman sa wikang Filipino, una, pangalawa,
Pangatlo, pang-apat, panlima, pang-anim, pampito, pangwalo, pansiyam, at pangsampu. Iyan na ang ordinal number o mga posisyon ng mga bata na nakapila. Masdan naman natin ang susunod na halimbawa. Narito ang larawan ng 10 prutas. Bilangin at alamin ang posisyon ng bawat prutas. Ang rambutan ay first, ang pinya ay second, ang peras third, ang mansanas fourth, ang melon fifth, ang saging sixth, ang kiwi seventh, ang ubas eighth, ang mangga ninth, at ang cherry 10th. Naritong muli ang mga simbolo ng ating ordinal numbers at ang mga katawagan o pagbasa sa wikang English at wikang Filipino. Naritong muli ang larawan ng ating mga prutas. Tukuyin ang ordinal numbers ng mga prutas na may bilog. Ano ang ordinal number o posisyon ng mansanas? Magaling! Ito ay fourth o pang-apat. Ano ang posisyon ng ubas? Tama! Ang posisyon nito ay 8th o pang-8. Ano naman ang posisyon ng rambutan? Magaling! Ito ay first o una. Ano naman ang posisyon ng cherry? Tama! 10th o pang-10. Dumako na tayo sa Assessment Day 4. Gawin ang mga sumusunod. Unang bilang, iguhit ang tatsulok sa ika-4 na kahon. Pangalawa, gumuhit ng puso sa ikalawang kahon. Pangatlo, gumuhit ng araw sa ika-10 kahon. Pang-apat, iguhit ang larawang nakikita sa ikalawang kahon. At ang panlima, iguhit ang hugis na nasa ika-5 kahon. Narito na ang mga sagot. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!